Hello, future architects of the Pilipinas. Exam na mamaya. Ang oras ay alas 3:28 ng umaga. Lahat kayo ay excited na. Ay hahabol ko lang ito. Number 1, cracks or lengthwise separation across the annual rings of growth caused by irregular shrinkage during drying. A. Checks. B. Shakes. C. Wane. D. Nut. English is good. Checks. So, ang palatandaan dyan, pagka checks, nandun yung kung tawagin across the annual rings of growth. Pagka shakes, parallel to the annual rings of growth. Pagka wane, bungi. Pagka nuts, irregular growth sa puno. Next. Number 2, which of the following green lumber is heaviest? A. Nara. B. Yakal. C. Giho. D. Molabe. Sagot, ang pinakamabigat ay si Molabe. So, in-arrange ko ito. Ang pinakamagaang, number 1, Nara, and then followed by Yakal, and then Giho, and then yun nga, pinakamabigat ang Molabe. Number 3, for a smooth and seamless gypsum board joint, use A. Squared, B. Tapered, C. Mitered, D. Any. So, mas maganda yung tapered. Tapered yung edges, no? Wala tayo nung square. No? Wala rin yung mitered. Meron yung squared, yung diretso lang yung edges mo. So, mas malinis pagka tapered. Number 4, which is not a brand supplier of resilient flooring? A. Armstrong, B. Allegro, C. Amtico, D. Azrock. Ang sagot, Allegro. Ito ay bagong produkto. Natutunan ko sa isang former student. Isa siyang stone plastic composite. Hindi ko pa nagamit. So, yung tatlo, lahat yan ay may resilient flooring. So, iba-iba nga lang ang meron sila. Yung iba may rubber lang, yung iba may vinyl, ganyan, no? Although si Armstrong, mas kilala yan pang mga acoustic tiles. Mga lumang brand na itong si Amtico, pati si Azrock. Number 5. What lowers the cost of concrete mix by using large amount of this component? A. Aggregate, B. Sand, C. Cement, D. Water. Ang sagot, aggregate. Kaya nga isang purpose ng aggregate ay economy, para maging matigas o hard yung iyong mix, no? O yung iyong concrete. Okay, so bakit aggregate? Bakit hindi sand? Yung concrete natin, di ba, may dalawang types ng aggregate. You have the fine and then you have the coarse. So pagka sand lang, wala ka ng graba o yung crush rock kung tawagin, hindi siya concrete, kundi mortar siya. Next, number 6. A P-trap seal should be from A. Top dip to crown wire, B. Crown wire to bottom dip, C. Bottom dip to top dip, D. Top dip to top dip. Okay, top dip to crown wire. So ito yung dip, top, and then that's the crown wire, no? So may measure mo, di ba, ang minimum natin na trap seal ay 2 inches. So ganun daw yung pag-measure. Pero syempre sa actual din, mas sinusukat yun, no? Ayan, tignan nyo itong ito yung sa internet naman ito. Tingnan nyo. Ito ay same lang, top dip, and then ito yung crown wire, no? So minsan naglalagay nga ng with or without clean out ang sabi niya dito sa dulo ng pinaka-trap mo. Sorry, naging husky ang boses ko. Madaling araw na kasi. O minsan ang tawag ng iba dyan ay
ferrule. Okay, next. Number 7. Minimum fixture supply pipe diameter of water closet with flashometer valve. A, 1 inch, B, 3/4, C, 3/8, D, 1/2. Okay, ito yung flashometer o yung 1 inch yung kanyang supply pipe, no? Kapag yung mga ordinary flash tank lang, ayan, ganun pa rin. Lalo na yung mga sinaunang flash tank water closet, 3/8 lang yung minimum. So, pagka naka-flashometer ka, lever type, 1 inch yan. Okay, number 8. Which of the following has the same function but different purpose? A, floor drain and grease trap. B, grease trap and grease interceptor. C, septic vault and grease trap. And D, septic tank and catch basin. Sagot, septic vault and grease trap. Bakit sila same function? Kasi parehas silang nag-segregate ng waste. Yung grease trap, sebo, usually galing sa kitchen sink. And then yung septic vault, syempre yung gray water or wastewater, pati yung black water o yung kung tawagin ay soil water. And then magkaiba yung purpose dahil nga magkaibang materyales o liquid o waste yung kanilang sinesegregate at trinitreat. Okay, so yung itong example ko dito is an interceptor, grease interceptor, and then yung grease trap ay ito, no? So usually ang common natin na type ng grease trap ay yung kung tawagin passive, sabihin dumadaan lang. So technically, pagka ginawa mong super saiyan ay isang grease interceptor with the minimum capacity, if I'm not mistaken, dapat mga 3 cubic meter based sa plumbing code. Kaya same function but different purpose si septic vault and grease trap. Dahil si grease trap at grease interceptor, same function lang. Sorry. Same purpose lang. Ayun, sorry. Okay, so move on. Number 9, clearance ng septic vault should be A, 1.5 meters from the foundation, B, 2.0 meters from the exterior wall, C, 3.0 meter from the street, D, anywhere within, within the property line. Ang sagot, ayun, 1.5 meters from the foundation. So, kunyari, this is your foundation, no? 1.5 meters ito. So, kunyari, may column dito, and then you have your, say, column footing, no? Doon mag-i-start yung 1.5. Isa ito sa mga chine-check pagka yung project mo pinasok pang para ma-release yung plumbing permit, no? So, isang chine-check yan. So, siguraduhin na yung plumbing designer ay nakikipag-coordinate sa structural designer. So, maganda rin na yung lalim ng Poso Negro mo ay hindi lalalim sa mga pundasyon mo. So, okay lang mas shallow siya, wag lang mas malalim. Okay lang din na pantay. Next. Number 10. For efficiency, what should be near each other? A, FCU and ACCU. B, chiller and FCU. A, AHU and chiller. D, cooling tower and chiller. Ang sagot, ayun, mas maganda malapit ang AHU mo sa chiller mo, no? Although kung mapapansin nyo, itong mga yung mga nilagay kong parang utility questions, no? O building utilities questions. Galing ito sa mga tanong ng mga estudyante sa CDEP during our question and answer days, no? Parang naka 2 days yata kami. Pero iniba ko lang yung choices. Okay? So, 'di ba, sabi natin pagka naka
say split system ka, okay na malapit ang FCU mo sa ACCU. Tama? Parang yan dalawa yan ang pagpipilian mo A and B. Pero, ang ano kasi is efficiency, since mas malaki ang capacity ng AHU sa FCU, mas pipiliin ko yung AHU. Dahil ibig sabihin, pagka naging efficient yung operation ng AHU mo, somehow mas malaki yung matitipid mo sa electrical energy. Kaya yan ang pipiliin ko. Okay. Actually, ito na yung last, no? Kasi talagang siningit ko lang ito, hinabol ko lang. Ang objective ko ay habang nakapila kayo, nasa labas kayo ng mga testing centers nyo, kaysa yung pinakikinggan nyo kung ano yung mga pinag-uusapan sa paligid, ito na lang yung pakinggan nyo, baka sakaling may matutunan pa kayo further. Pero ready na kayo, boys and girls. Okay, so wala akong nilagay na Bible verse, no? Lahat ng kukuha ng mamaya January 2024 ALE, bigkasin nyo lang ito. Every time na meron kayong naisip o meron kayong nararamdaman, o kaya hirap kayong sagutan ng isang tanong, God is with me and God deserves my best. Sigurado, nandyan lahat ng mga anghel nyo para gabayan kayo. Magdasal, huminga. No? Take it easy on yourselves. No? Walang nag-expect ng malaki sa inyo. No? Ibig sabihin, kung na-pressure man kayo ay galing lang yan sa demonyo. Okay? So, ako at sa tingin ko, lahat ng mahal nyo sa buhay ay kasama kayong ipagdarasal. No? Naging estudyante ko man kayo sa CDEP o hindi, lahat kayo pinagdarasal ko. Dahil isa ang pangarap nyong lahat. At pagka lahat ng pangarap nyo ay natupad, malaking kaligayahan para sa pamilya nyo. Kayo ay uunlad, sila ay uunlad. Lahat tayo magpupuri sa Panginoon. Amen, amen, amen. Peace be with you all, future architects of the Pilipinas. Until next time. Congratulations, of course, architects. So, salamat sa lahat ng nanood o nakinig. And, ayun, no? See you on the other side, sabi nga nila. Na ngayon pa lang, outtaking na ang isipin nyo. Ayun. So, God bless you all. Amen.